Magandang araw sa inyong lahat. Para sa 1 milyong pisong kotong, isang pulis ang naglakas loob na hamunin ang suntukan ang isang dalaga sa harap ng publiko. Hindi niya alam, nakatayo na pala siya sa bingit ng kamatayan. Sa likod ng kalmado at inosenteng mukha ay nakatago ang instinct ng isang scout ranger, malamig, sanay at nakamamatay kapag napilitang lumaban. Bawat segundong lumilipas, ang kayabangang akala ay hindi tinatabla ng batas ay nagsisimula ng gumuho. Handa ng durugin ng military technique na walang awa. Sino ang mag-aakala na ang kwentong ito ay lilihis ng ganito kalayo? Tanghaling tapat noon, tumutusok ang sikat ng araw ng walang awa, dahilan upang ang aspalto sa harapan ng police station 4 sa silangan ng Mandara ay tila nagbubuga ng init na nakasasakal. Bumaba si Nara mula sa ride-hailing api na motor sa tapat ng gate. Inayos niya ng bahagya ang itim na fit na t-shirt na suot. Ang init ng panahon ay nagpapalubha sa alinsangan. Rinig na rinig ang matatag niyang hakbang habang ang puting sapatos ay tumatama sa sahig na ceramic ng lobby ng istasyon ng pulis na mukhang luma, maalikabok, at napabayaan. Walang pag-aalinlangan sa bawat galaw niya. Lahat ay mukhang kalmado at kontrolado. Alam na alam niya. Ang ganitong lugar ay madalas makapagpaliit ng loob ng mga sibilyan sa isang iglap. Gayunpaman, huminga ng malalim si Nara, nilanghap ang amoy ng opisina ng gobyerno, halo-halong amoy ng lumang papel, murang kape, at pawis na sumisingaw sa kwartong may mahinang aircon. Naglakad siya papunta sa service counter ng tuwid ang katawan, relaxed ang balikat, ngunit malinaw na nakikita ang pagiging alerto, isang kaugalian na mahirap tanggalin kahit na hindi siya nakaduty. Sa paligid niya, ilang nakaunipormeng opisyal ang nakaupo ng relax habang naninigarilyo sa lugar na dapat sana ay sterile. Ang tingin nila sa kanya ay hindi tingin ng naglilingkod, kundi tingin na sumusuri sa pisikal na anyo ng isang dalagang nakasuot ng casual at maong na shorts. Napansin ni Nara ang mga malalaswang tingin na sumusuri mula sa kanyang paa hanggang sa kanyang mukha. Ngunit pinili niyang huwag pansinin. Ang focus niya ay nasa kanyang layunin. Blanko ang kanyang mukha, walang bakas ng takot. Tila ba marami na siyang hinarap na sitwasyon na mas mapanganib pa kaysa sa simpleng tingin ng mga tiwaling alagad ng batas. Hindi siya pumunta doon ng walang paghahanda. Hawak ng kanyang kamay ang isang pulang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Resibo ng bayad sa tiket, rehistro, FCE, at kumpletong papeles ng sasakyan. Kahapon, na-impound ang paborito niyang motor sa isang checkpoint. Ngayong araw, tinapos na niya ang lahat ng obligasyong administratibo sa piskalya nang walang natirang kahit pisong utang. Simple lang ang lohika. Kung kumpleto ang mga dokumento at bayad na ang multa, dapat ibalik agad ang kagamitan sa may-ari sa oras ding iyon. Ngunit naramdaman ng kanyang sanay na instinct na may mali. Iba ang pakiramdam sa loob ng kwarto. Tila may mga hindi nakasulat na batas na lumilihis sa batas na alam niya. May manipis na tensyon na nakabitin sa ere, isang senyales na ang lakad niya ngayon ay hindi magiging kasing dali ng inaasahan. Pagdating sa harap ng mataas na desk, inilapag ni Nara ang pulang folder ng may diin, ngunit nanatiling magalang. Ang mahinang blag ay bumasag sa usapan ng mga opisyal. Ang desk officer sa harap niya, isang binatang pulis na nakabukas ang buton sa itaas ng uniforme, ay tumingin sa kanya ng tamad habang binubuga ang usok ng sigarilyo sa gilid. Walang magandang tanghali, walang tanong kung anong maitutulong, tanging blankong tingin na ng mamaliit. Tila ang presensya ni Nara ay abala lang sa kanilang oras ng pahinga. Gumanti ng tingin si Nara diretso sa mata ng pulis, naghihintay ng sagot habang tinatapik ng kanyang mga daliri ang ibabaw ng mesang kahoy, malinaw na senyales na wala siyang oras para sa drama ng burokrasya. Ito ang simula ng pagsubok sa kanyang pasensya at ipinangako niya sa sarili na mananatiling kalmado hanggat maaari. Sa wakas, pinatay ng binatang pulis ang sigarilyo nang may pag-aatubili sa kakinuha ang pulang folder na inabot ni Nara ng sadyang mabagal. Binuklat ang bawat pahina ng dokumento, binalik-baliktad na parang naghahanap ng kahit gaano kaliit na mali. Ang resibo ng multa, rehistro, at acknowledgement receipt ng impounded vehicle. Sinuri ng may pilit na pagsimangot. Sumingasing ang kanyang labi. Tila may nakitang malaking problema. Gayong lahat ng dokumento ay lehitimo at may opisyal na tatak ng piskalya. Nakatayo lang si Nara ng tahimik, pinapanood ang murang palabas.
Nakakrus ang kanyang mga braso sa dibdib. Bahagyang nanigas ang kalamnan ng kanyang braso sa ilalim ng kayumangging balat. Alam na alam niya ang taktikang ito, pagpapahaba ng oras para subukin kung gaano kadesperado ang mamamayan na nag-aasikaso ng papeles. Miss, bakit parang malabo ang stamp? Nagdududa tuloy ako kung totoo ba ito o hindi, sabi ng opisyal sa tonong puno ng pagdududa habang sumusulyap sa katabi. Tumawa ng mahina ang kasama, tila nakuha ang secret code para paglaruan ang mentalidad ng babaeng bisita na nag-iisa. Huminga ng malalim si Nara, pinipigilan ang emosyon na nagsisimulang umakyat. Pagkatapos ay sumagot siya sa napakakalmadong boses. Malinaw at matatag ang kanyang pananalita. Tunay na wet stamp yan mula sa piskalya, sir. Nagpatuloy siya ng walang takot. Pwede niyong i-check ang reference number sa online system ngayon din kung nagdududa kayo. Ang matalino at matigas na sagot ay medyo ikinagulat ng opisyal. Malinaw na hindi niya inakala na ang dalagang may makabagong itsura sa harap niya ay alam ang proseso ng pag-verify ng data. Ngunit sa halip na tignan ang computer, inihagis niya ang pulang folder. Pabalik sa mesa ng padabog. Tila na insulto dahil pinangaralan ng isang sibilyan. System down, miss. Hindi kami pwedeng mag-check online basta-basta. Ang proseso ay kailangang may manual verification mula sa nakatalagang opisyal, palusot niya gamit ang lumang dahilan. Alam ni Nara na nagsisinungaling siya. Ang computer screen sa likod ng opisyal ay maliwanag, nakabukas sa isang social media page. Malinaw na mabilis at walang aberya ang koneksyon sa internet. Ang hayagang pagsisinungaling ay parang direktang pang-iinsulto sa kanyang talino. Gayunpaman, pinigilan pa rin ni Nara ang sarili na ibunyag ang kanilang panloloko sa harap ng publiko. Gusto lang niyang makuha ang kanyang motor. Iyon lang. Ayaw niyang lumikha ng gulo na hindi kailangan kung maaayos pa ito sa usapan. Kung ganoon, pakitawag ang opisyal na may otoridad para sa manual verification. Maghihintay ako dito hanggang sa dumating siya, hamon ni Nara pabalik sa nakamamatay na paggalang. Ang kanyang katatagan ay nagpabago sa kapaligiran sa desk, naging asiwa, hindi komportable para sa mga opisyal na sanay kinatatakutan. Nagkatinginan sila, napagtanto na ang babaeng nasa harap nila ay may bakal na paninindigan at hindi uuwi dahil lang tinakot gamit ang dahilan na sira ang sistema. Sa sandaling iyon, narinig mula sa likurang kwarto ang mabibigat na hakbang na papalapit kasabay ng mababang tawa na nangingibabaw sa kwarto. Isang lalaking malaki ang katawan ang lumabas, mula sa pinto dala ang aura ng pananakot na higit na mas matindi kaysa sa mga kroko sa front desk. Ang figurang iyon ay si Brahma. Isang pulis na may mataas na ranggo na may katawang sadyang pinalaki at pinatigas sa pamamagitan ng ilang taong pagbubuhat. Ang uniforme ay mukhang masikip sa kanyang dibdib at biceps. Tila gustong ipaalam sa lahat na siya ay may pisikal na lakas na nangingibabaw. Matigas ang mukha ni Brahma na may parisukat na panga. Matalim at mapanghamak ang tingin niya kay Nara. Tila ba isang maliit na insekto lang si Nara na napadpad sa pugad ng leon. Umikot si Brahma sa likod ng service desk, tinabig ang binatang opisyal kanina nang walang pasintabi, saka kinuha ang pulang folder ni Nara nang walang paalam. Anong problema dito? Ang ingay-ingay, bulyaw niya. Rinig hanggang sa loob ang boses niyo. Istorbo sa trabaho. Mabigat at paos ang boses niya, puno ng authoritarian style. Binuksan ni Brahma ang folder ng padabog. Ang malalaki niyang daliri ay dumiin sa mga dokumento hanggang sa malukot, walang respeto sa mahalagang papeles ng mamamayan. Ni hindi nga niya talaga binasa ang nilalaman. Ang mga mata niya ay sumulyap lang saglit bago tumitig kay Nara mula ulo hanggang paan ng maihayagang pambabastos. Ah, ikaw pala ang may-ari ng modified na scooter. Maingay ang tambutso, maliit ang gulong, paratang niya. Gayong stock o standard ang motor ni Nara. Standard ang motor ko, sir. Mabilis na pagtatama ni Nara habang nakatingin ng diretso sa mata ni Brahma nang walang takot. Na-impound dahil nakalimutan ko ang lisensya ko noong checkpoint at bayad na po ang multa. Ang tapang ni Nara na tumitig sa kanya ay sumundot sa ego ni Brahma. Ayaw niyang may babaeng naglalakas loob na itama ang sinasabi niya sa harap ng mga tauhan niya. Suminghal ng malakas si Brahma. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa sulok ng kanyang labi.
Isinara niya ang folder at hinayaan itong nakakalat sa ibabaw ng mesa. Sa tingin mo dahil bayad na sa piskalya tapos na ang usapan? Dito may proseso din, may administrative fee para sa pangangalaga ng ebidensya. Sabi niya, sinisimulan na ang maruming laro. Isinandal niya ang malaking katawan sa mesa, inilapit ang mukha kay Nara para magbigay ng mas mabigat na psychological pressure. Ang amoy ng sigarilyo at pawis ay masakit sa ilong. Gayunpaman, hindi na tinag si Nara. Nakatayo ng matatag ang kanyang mga paa sa sahig, tila hinahamon ang parating na bagyo. Alam na alam niya ang patutunguhan ng usapang ito. Hindi na ito tungkol sa batas o proseso. Ito ay harap-harapang pangungutong ng mga nakauniporme. Nabasa ko na ang mga patakaran, sir. Walang bayad sa pangangalaga ng ebidensya para sa pagkakapigil na wala pang 1 linggo. 2 araw pa lang dito ang motor ko, sagot ni Nara, sinasagot ang argumento ni Brahma gamit ang tumpak na datos. Namula ang mukha ni Brahma. Nanigas ang mga ugat sa liig niya dahil sa pagpigil ng galit at hiya. Pakiramdam niya ay ipinahiya siya ng isang babaeng nakaitim na t-shirt na itinuturing niyang nagmamagaling sa batas ng pulisya sa sarili niyang teritoryo. Naramdaman ni Brahma na kailangan niyang ipakita kung sino ang may kapangyarihan sa lugar na ito. Inunat niya ang katawan, inilabas ang dibdib at nagpakita ng pinakamabangis na mukha. Biglang tumahimik at naging nakakatakot ang lobby. Tumigil sa pagtatrabaho ang ibang opisyal at nanood. Naghihintay kung ano ang gagawin ng kanilang senior sa matigas ang ulong babaeng ito. Nang walang paligoy-ligoy, tinanggal ni Brahma ang maskara ng procedure at naging preman na nagtatago sa likod ng tsapa. Makinig ka, Miss Maganda, huwag kang magmagaling dito, malamig niyang sabi. Kung gusto mong lumabas ang motor na iyan ngayon din, kailangan mong intindihin ang sitwasyon namin. Diniin niya ang salitang iintindihin habang kinakatok ang hintuturo sa ibabaw ng mesa. Nagbibigay ng code para sa pera na karaniwang naiintindihan sa kalsada. Ang dokumentong ito ay pwedeng mawala o ang susi ay pwedeng maisingit kung saan. Ang proseso ay pwedeng tumagal ng 1 linggo, 2 linggo o 1 buwan kung gugustuhin ko. Banta niya ng hayagan. Kinuyom ni Nara ang kamao sa gilid ng katawan. Bumaon ang mga kuko sa palad, pinipigil ang galit para hindi sumabog sa pisikal na aksyon agad. Tinitigan niya si Brahma ng diretso at walang emosyon. Magkano? Maikli niyang tanong. Malamig ang boses. Singlamig ng yelo, gusto niyang marinig ang halaga mula mismo sa maruming bibig ni Brahma bilang huling kumpirmasyon sa kabulukan ng moral ng lalaking ito. Mumiti ng malapad si Brahma, pakiramdam na nanalo siya. Sa isip niya, sumuko na rin si Nara at handa nang makipagkompromiso sa bulok na sistema na matagal na niyang pinatatakbo. Ayan, ganyan dapat. Mas masarap kung nagkakaintindihan, sabi niya habang tumatawa ng mahina. Inilapit ulit ni Brahma ang mukha, ibinaba ang boses tila nagbabahagi ng maruming sikreto. 1 milyon. Cash ngayon din, ilalabas ko ang motor sa mismong segundong ito. Ang halagang 1 milyon ay lumabas ng napakagaan sa bibig niya. Tila tuyong dahon lang na walang halaga. Gayong para sa marami, iyon ay pangkain na sa 1 buwan. Tinitigan ni Nara si Brahma nang hindi makapaniwala, hindi dahil sa halaga, kundi dahil sa lakas ng loob ng lalaking ito na mangikil sa mga mamamayan ng hayagan sa tanghaling tapat sa loob ng opisina ng tagapagpatupad ng batas. Nagbibiro kayo, sir, malamig na sabi ni Nara. Ang opisyal na multa ng gobyerno ay 200,000 lang at bayad na iyon, dugtong niya. Bakit kailangan kong magbayad ng paulit-ulit sa sarili mong bulsa? Sadyang itinaas niya ang boses ng 1 oktaba, sapat na malakas para marinig ng mga tao sa kwartong iyon. Gusto niyang makuha ang atensyon. Gusto niyang may saksi sa kawalang katarungan na nangyayari mismo sa harap nila. Nagbago ang mukha ni Brahma. Nawala ang ngiti ng tagumpay sa mukha niya. Napalitan ng galit na sumasabog. Pakiramdam niya ay sinampal siya ng katapangan ni Nara na ipahiya siya ng hayagan. Ingatan mo ang tabas ng dila mo, bulyaw niya sa boses na dumadagundong. Operational cost yan. Kung ayaw mong magbayad, di maglakad ka pa uwi. Iho-hold ko ang motor mo hanggang sa magkaroon ka ng goodwill. Ang bulyaw na iyon ay pumuno sa masikip na lobby. Ngunit hindi umatras si Nara kahit 1 hakbang. Sa halip, inilapit pa niya ang katawan ng kaunti,
Hinahamon ang dominasyon sa espasyo na sinusubukang likhain ni Brahma. Hindi ako magbabayad ng kahit piso para sa illegal fee, matigas niyang sabi. Ibalik niyo ang motor ko ngayon din o ire-report ko kayo sa Internal Affairs. Ang tono ng boses niya ay pinal, walang puwang para sa tawaran. Ang salitang Internal Affairs ay sagradong salita na karaniwang nagpapakaba sa mga tiwaling pulis. Ngunit para kay Brahma na nilamon na ng emosyon at kayabangan, tunog hamon iyon ng gyera. Kumulo ang dugo niya, nawala ang matinong pag-iisip. Ang dangal niya bilang lalaki at bilang senior police officer ay naramdaman niyang tinapakan ng isang dalaga. Mabilis uminit ang sitwasyon. Ang hangin ay tila lalong sumikip, tila puno ng kuryente ng awayan. Hinampas ni Brahma ang mesa gamit ang malaking kamao. Blag! Ang tunog ay gumulat sa lahat ng tao sa kwarto. May napatalon pa sa gulat. Umikot si Brahma palabas sa likod ng service desk, nilapitan si Nara ng may malalaki at agresibong hakbang, binubura ang pisikal na hangganan sa pagitan ng opisyal at mamamayan. Ngayon siya ay nakatayo ng matayog mismo sa harap ni Nara. Tila nilalamon ng malaking katawan niya ang figura ni Nara na higit na mas maliit at balingkinitan. Hinahamon mo ba ako, ha? Sigaw niya habang dinuduro ang mukha ni Nara gamit ang magaspang na hintuturo. Sino ka sa akala mo para magbanta sa pugad ng leon? Ilang sentimetro lang ang layo nila. Ramdam ang amoy ng sigarilyo at mainit na hininga ni Brahma. Sa mabilis at malakas na reflex, tinabig ni Nara ang kamay ni Brahma. Isang mabilis, matalim at napakatapang na galaw. Ang pagtabig na iyon ang naging mitsa ng huling pagsabog. Nagulat si Brahma, tinabig ang kamay niya. Bumagsak ang dangal niya sa pinakamababang antas. Walang hiya. Lumabas ang mura sa bibig niya. Babaeng walang utang na loob. Pulang-pula ang mukha niya parang nilagang alimango. Nakausli ang mga ugat sa liig na nakakatakot tignan. Kung pakiramdam mo matapang ka, tapusin natin sa labas. Huwag kang magtapang-tapangan sa loob ng kwartong may aircon. Tignan natin kung maililigtas ka ba ng malaki mong bibig. Hinamon ni Brahma si Nara ng duel ng hayagan. Parang preman sa palengke na kinalimutan na ang unipormeng suot sa katawan. Isang aksyon na hindi nararapat, hindi etikal, at baliw para sa isang alagad ng batas laban sa isang sibilyang babae. Tinitigan ni Nara si Brahma. Nagbago ang tingin ng mata niya mula sa tingin ng inis na sibilyan tungo sa malamig na tingin ng predator na nakakita ng tangang biktima na sumusuko. Sige, patag niyang sagot na walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Kung iyan ang gusto niyo, tapusin natin sa labas ngayon din. Ang sagot na iyon ay nagpatigil sandali kay Brahma at sa ibang mga pulis. Hindi nila inakalang papatulan ng dalaga ang baliw na hamon. Tumalikod si Nara at naglakad palabas papunta sa mainit na bakura ng presinto. Magaan ang hakbang, kalmado, ngunit puno ng tiwala sa sarili. Sumunod si Brahma na naramdamang nasimulan na at may pride na kailangang panindigan habang tinutupi ang manggas ng uniforme. Handa nang turuan ng leksyon ang babaeng itinuturing niyang bastos. Nagsimulang mabuo ang kumpumpulan. Naglabasan ng ibang pulis dahil sa kuryosidad. Ilang residenteng napadaan ay huminto rin, interesado sa gulo sa bakura ng presinto. Sa ilalim ng nakapapasong araw na sumusunog sa balat, nakatayo sina Brahma at Nara na magkaharap sa gitna ng malawak na aspalto. Pumwesto si Brahma ng bara-bara, umaasa sa laki ng katawan at lakas ng muscle. Muling lumabas ang mapanghamak na ngiti sa mukha niya. Samantala, nakatayo si Nara ng relax. Ang dalawang kamay ay nakalaylay ng relaxed sa gilid ng katawan. Ngunit, ang mata niya ay mabilis na gumagalaw, sinusuri ang bawat mahinang parte ng katawan ni Brahma nang may katumpakang militar. Umihip ang mainit na hangin, pinalipad ang alikabok sa pagitan nila, naging piping saksi sa mga sandali bago durugin ang arogansya ng tunay na kasanayan. Sinimulan ni Brahma ang laban sa malakas na sigaw parang gutom na mabangis na hayop na sinusubukang takutin ang kalaban gamit ang boses bago tumama ang suntok. Tumakbo siya pasulong. Yumanig ng bahagya ang lupa sa bigat ng hakbang ng boots niya sa mainit na aspalto. Ang malaki niyang kanang kamay ay nakakuyom ng mahigpit, lumipad sa ere, puntirya ang mukha ni Nara na may intensyong durugin sa isang matinding atake. Tumutulo ang pawis sa noo niya. Nanlilisik ang mata sa galit. Naglalabas ng pagnanasang manakit na hindi mapigilan dahil sa nasugatang ego.
Para kay Brahma, hindi lang ito simpleng away. Ito ay public execution, pinaka-primitibong paraan para bawiin ang dangal na nasira sa harap ng mga junior niya. Sa kabilang banda, nakatayo si Nara ng parang bato hanggang sa huling sandali. Hindi kumurap ang mata niya kahit kaunti habang ang higanting kamao ay mabilis na papalapit sa mukha niya. Nang halos tumampi na ang knuckles ni Brahma sa ilong niya, inilihis ni Nara ang katawan pakaliwa gamit ang minimalist na galaw na napaka-epesyente. Hangin lang ang tinamaan ng suntok ni Brahma. Ang momentum ng malaking katawan ni Brahma ay nagpasuray sa kanya paharap. Nawalan ng balanse. Naramdaman ni Nara ang init ng katawan ni Brahma at naamoy ang masangsang na amoy ng tabako nang dumaan ang malaking figura sa tabi niya ng awkward. Walang panik sa galaw ni Nara. Regular pa rin ang paghinga. Tila naglalakad lang siya sa parke, hindi nakikipaglaban sa higanting nagwawala. Dahil sa pagkabigo sa unang suntok, lalong nagalit at napahiya si Brahma. Naging lila ang mukha dahil sa dugong umakyat sa ulo. Marahas siyang humarap. Nagsimulang bumigat ang paghinga. Sa pagkakataong ito, nagpakawala siya ng sunod-sunod na suntok na walang teknik. Iwinasiwas ang kaliwa at kanang kamay ng walang habas. Umaasang tatamaan ng isa sa mga ataking iyon ang maliit na katawan ni Nara. Matigas at magastos sa lakas ang galaw niya. Tipikal na taong umaasa lang sa muscle nang hindi nag-aral ng tunay na martial arts. Lumipad ang alikabok sa bakura ng presinto. Sa tuwing gagalaw si Brahma, lumilikha ito ng manipis na ulap na bumabalot sa labang malinaw na hindi patas. Sa gitna ng bagyo ng mga suntok, gumalaw si Nara ng maliksi parang mananayaw sa ibabaw ng baga. Iniwasan niya ang bawat atake ng may eksaktong timing, yumuyuko, umiikot, at umaatras ng may kalmadong tempo, hinahayaang ubusin ni Brahma ang sariling lakas. Nakatutok ang mata ni Nara sa balikat ni Brahma, binabasa ang bawat senyales ng kalamnan bago pa kawalan ang atake. Sinusuri ang padalos-dalos at emosyonal na pattern ng pag-atake. Nagsimulang tumahimik ang ibang pulis na nanonood. Ang hiyawan na sumusuporta kay Brahma kanina ay dahan-dahang namatay, napalitan ng pagkamanghaan nang makitang pinaglalaruan ng isang babae ang senior nila. Hindi pa gumaganti si Nara. Sadyang hinayaan niyang malunod si Brahma sa sariling frustration. Isang psychological tactic para wasakin ang mentalidad ng kalaban bago wasakin ang pisikal. Matapos ang ilang minutong pag-iwas at pagpapapagod kay Brahma, nakita ni Nara ang malaking butas na nakabukas. Dahil sa emosyon, nagpakawala si Brahma ng kanang straight punch ng buong lakas, binubuksan ang buong kaliwang tagiliran ng walang proteksyon. Tila bumagal ang oras para kay Nara. Gamit ang reflex na sinanay ng libu-libong oras sa command barracks, nahuli ni Nara ang sandaling iyon. Sa isang iglap, tinabig niya ang kamay ni Brahma palabas, saka humakbang papasok sa close range, close quarter combat zone. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, naging malamig at matalim. Ang tunay na combat mode ay aktibo na ng lubusan. Nang walang sinasayang na oras, ang kanang siko ni Nara ay tumama ng malakas at sapul mismo sa sikmura ni Brahma. Bog! Nakakatakot pakinggan ang tunog ng butong tumama sa laman. Nanlaki ang mata ni Brahma, napanganga, sinusubukang sumagap ng hangin na biglang nawala sa baga niya. Bago pa man niya maramdaman ang sakit, nasundan na ni Nara ng sunod na kombinasyon, isang low sweep kick na napakalakas sa tuhod ni Brahma. Tumama ang shinbone ni Nara sa knee joint ni Brahma, nang may nakamamatay na katumpakan, pinwersang tumiklop ang matibay na paa ng aroganting pulis. Umuungol sa sakit si Brahma. Nawala ang kayabangan, napalitan ng impit na daing na nakakahiya. Gamit ang natitirang lakas, sinubukan niyang abutin ang kwelyo ng damit ni Nara, sinusubukang gamitin ang bigat ng katawan para madaganan ito. Pero mas mabilis gumalaw si Nara. Hinuli niya ang pulsuhan ni Brahma at pinilipit sa direksyong hindi natural gamit ang high-level joint lock technique. Crack! Narinig ang mahinang lagutok mula sa pulsuhan ni Brahma. Sinundan ng hiyaw ng sakit na matinis na bumasag sa katahimikan ng tanghaling iyon. Hindi binitawan ni Nara ang pagkakahawak. Sa halip ay diniinan niya ang pressure point sa braso ni Brahma. Dahilan para manigas ang buong kanang braso ng malaking lalaki sa isang iglap. Nakayuko na ngayon ang katawan ni Brahma na walang laban, nasa ilalim ng kontrol ng maliit na kamay ng babaeng minaliit niya kanina.
Napako sa kinatatayuan ang mga manonood, pulisman o sibilyan, na nakanganga sa hindi paniniwala sa nakikita. Isang pulis na matipuno ang katawan na karaniwang kinatatakutan ay pinaglalaruan ngayon parang sirang manika ng babaeng nakaitim na t-shirt. Hindi nagbigay ng kahit kaunting pagkakataon si Nara para makahinga o makabawi si Brahma. Patuloy siyang dumikit ng mahigpit, dinidiktahan ang bawat galaw ng kalaban. Sa tuwing susubok bumangon si Brahma, hinahampas siya ni Nara ng maliliit pero masakit na atake para patayin ang motor nerves. Bumabawing pisikal na dominasyon. Ang mga ngaso ay naging biktima na walang laban sa ilalim ng init ng araw. Desperado, sinubukan ni Brahma ang huling atake, desperadong galaw parang baliw na toro. Sinunggaban niya si Nara ng buong lakas, binaliwala ang sakit sa kamay at tiyan, ipinokos ang natitirang lakas para ibagsak si Nara sa aspalto. Sa pagkakataong ito hindi umiwas si Nara. Nanatili siyang naghihintay, sinalubong ang pagdating ng malaking katawan ng may matibay na tayo. Nang dumikit ang katawan ni Brahma, ginamit ni Nara ang momentum ng tulak ng kalaban. Umikot ang biwang niya. Isang shoulder throw ang naisagawa ng perpekto. Umangat sa ere ang malaking katawan ni Brahma, lumutang sandali ilaban sa gravity. Sumisipa-sipa ang paa sa hangin ng walang saysay. Blag! Bumagsak ang katawan ni Brahma sa matigas na aspalto ng una ang likod. Napakalakas ng tunog kaya nakaramdam ng ngilo ang sinumang nakarinig. Tumaas ang alikabok ng kalsada sa paligid ng pinagbagsakan. Samantala, nanatiling nakatayo ng tuwid si Nara. Bahagya lang bumilis ang paghinga. Nakahandusay si Brahma na walang laban. Nakatingin ang mata sa asul na langit ng may blangkong tingin. Mabilis ang taas-baba ng dibdib, nagpupumilit sumagap ng hangin. Gumapang ang sakit sa buong likod at kasukasuan. Pero ang hiyang humampas sa puso niya ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Natalo siya ng husto sa bakura ng sarili niyang opisina ng babaeng dati ay pinerahan at minaliit niya. Humakbang si Nara palapit sa nakahandusay na katawan ni Brahma. Kalmado ang hakbang pero puno ng pag-iingat. Sinisigurong talagang neutralized na ang banta. Huminto siya sa gilid ng ulo ni Brahma at tumingin sa ibaba. Ang tingin ng mata ay hindi na galit, kundi awa sa kung gaano nakakaawa ang kalidad ng aparatong dapat sana ay nagpoprotekta sa taong bayan. Ang lakas ay para protektahan, hindi para mang-api. Lumabas ang mga salitang iyon ng mahina sa bibig ni Nara, kalmado, pero matalim na tumutusok diretso sa puso ng konsensya ni Brahma kung mayroon pa siya. Hindi nakasagot si Brahma. Umiwas lang siya ng tingin, sinusubukang itago ang hiya mula sa tingin ng mga kasamahan na ngayon ay nakatingin sa kanya ng maihalong pandidiri at takot. Naging tahimik ang buong bakura ng istasyon ng pulis. Walang nangahas magsalita, walang nangahas lumapit. Ang mga maya na lumilipad sa kable ng kuryente ang tanging bumasag sa katahimikan matapos ang brutal na laban. Inayos ni Nara ang t-shirt na medyo nagusot at inayos ang tali ng buhok. Tila kakatapos lang mag-ehersisyo ng magaan sa gift. Ang kaibahan ni Nara na nananatiling presko at ni Brahma na bugbog saradong nakahando sa isalupa ay lumikha ng ironikong tanawin. Hindi lang ito pisikal na tagumpay, kundi tagumpay moral na malinaw, isang karaniwang mamamayan laban sa arogansya ng tiwaling kapangyarihan. Sa gitna ng katahimikan matapos ang laban, isang itim na sedan na may government plate ang pumasok sa bakura ng istasyon ng pulis. Biglang huminto ang sasakyan nang makita ang kumpulan ng tao at ang katawang nakauniporme na nakahando sa isalupa. Mabilis na bumukas ang pinto sa likod. Isang opisyal na may ranggong superintendent na may bituin sa balikat ang bumaba ng may tensyonadong mukha. Siya si Colonel R.D., ang hepe ng pulisya na kakarating lang galing sa meeting sa headquarters. Malalaki at may otoridad ang mga hakbang niya. Hinawi ang kumpulan ng mga miyembro na kusa namang tumabi at nagbigay daan ng may paggalang na maihalong takot. Tinitigan ni Colonel R.D. si Brahma na umuungol pa rin sa sakit, tapos inilipat ang tingin kay Nara na nakatayong kalmado, hindi kalayuan doon, sinusubukang intindihin ang kaguluhang nangyari sa nasasakupan niya. Anong nangyayari dito? Bakit nakahandusay ang tauhan ko? Bulyaw niya sa boses baritono na dumadagundong, humihingi ng agarang paliwanag. Pinili ng ibang miyembro na manahimik, takot magkamali ng sasabihin, at madamay sa problema.
Gayunpaman, ilang sibilyan na nakasaksi sa pangyayari ang nagsimulang magbulungan para ipagtanggol si Nara. Humakbang si Nara pasulong para harapin si Colonel RD. Walang kahit kaunting takot sa mukha niya. Nagbigay siya ng perpektong saludo, matikas at sukat. Report, sir. Ang tauhan niyo po ay nangikil at nanakit sa akin habang nag-aasikaso ako ng pagkuha ng evidence, diretsahang sagot niya ng walang labis na kwento, nakatingin ng diretsyo sa mata ng commander. Nagulat si Colonel RD sa narinig na direktang ulat na sobrang tapang. Lumingon siya kay Brahma na sinusubukang bumangon habang hawak ang tadyang. Totoo ba yun, Brahma? Nangingikil ka ng sibilyan, tanong niya sa mataas na tono. Naningkit ang mata sa pagsusuri. Sinubukan ni Brahma na umiwas. Hindi po, sir. Siya po ang naunang umatake sa akin. Nanlaban po siya sa otoridad. Utal niyang pagsisinungaling. Pero gumuho agad ang kasinungalingang iyon nang ang ilang residente na nag-record ng pangyayari ay naglakas loob lumapit at ipakita ang video sa cellphone nila. Malinaw ang recording. Narinig ang boses ni Brahma, humihingi ng 1,000,000 piso at ang hamon ng duel na binitiwan niya. Namula ang mukha ni Colonel RD sa pagpigil ng galit, hindi kay Nara, kundi kay Brahma na nagdungis sa pangalan ng institusyon sa harap ng publiko. Hindi maikakaila ang ebidensya ng video. Matapos panoorin, huminga ng malalim si Colonel RD at tinitigan si Brahma nang may pagkadismaya na may halong matinding galit. Nakakahiya, malamig niyang sabi. Talagang ipinahiya mo ang unipormeng suot mo. Dalhin siya sa selda ngayon din isasampa ko ang proseso ng pagtanggal sa kanya ngayong araw. Ang utos ay binitawan ng matigas. 2 miyembro ng provost ang agad na kumalagkad kay Brahma na nanghihina na, kinalagkad siya palayo sa paningin ng publiko parang basura na dapat itapon. Matapos ilayo si Brahma, humarap si Colonel RD kay Nara. Lumambot ang ekspresyon puno ng pagsisisi. Miss, sa ngalan ng institusyon, humihingi ako ng tawad sa hindi tamang inasal ng tauhan ko, tapat niyang sabi habang kinakamayan si Nara. Agad siyang nag-utos sa ibang opisyal na ilabas ang motor ni Nara sa oras ding iyon nang walang kondisyon at walang bayad kahit piso. Tinanggap ni Nara ang paghingi ng tawad sa pamamagitan ng magalang na pagtango, bumalik sa blanko ang mukha. Ang emosyon niya ay ganap ng kontrolado. Inilabas ang kanyang automatic na motor at ang susi ay iniabot mismo ni Colonel RD bilang anyo ng pinakamataas na responsibilidad ng pamunuan. Sumakay si Nara sa motor, nagsuot ng helmet, saka pinaandar ang makina na umugong ng pino, handang iwanan ang lugar na puno ng masamang alaala. Pero bago pa man siya makapaggas, pinigilan siya sandali ni Colonel RD na curious pa rin. Teka lang, miss. Kung mamarapatin, sino ka ba talaga? Ang galaw mo kanina ay hindi galaw ng ordinaryong tao, tanong niya. Hinala na may halong paghanga. Puro military technique yon. Tipid na umiti lang si Nara, ngiting puno ng misteryo na mahirap intindihin. Dinukot niya ang bulsa ng pantalon, naglabas ng maliit na SD card, saka ipinakita sandali kay Colonel RD. Sapat lang para makita ng mata ng opisyal. Nanlaki ang mata ni Colonel RD, kusa na napatayo ng tuwid ang katawan. Muntik na siyang sumaludo nang hindi namamalaya nang mabasa ang simbolo ng commando knife at baga sa card. Scout Ranger Regiment. Espesyalisasyon sa combat intelligence. Ang katotohanang iyon ay nagpapatunay ng isang bagay, hindi ordinaryong babaeng sundalo si Nara. Bahagi siya ng pinakamabagsik na special forces na mayroon ang bansa. Sinanay para lumaban at pumatay ng tahimik. Paalam na po, sir. Mahinang sabi ni Nara. Pero bawat salita ay parang tumutusok ng matalim. Ang mensahe ko, turuan nyo ang mga tauhan nyo, huwag nyo nang hintayin na taong bayan pa ang magturo sa kanila sa kalsada. Pagkatapos ay isinara niya ang visor ng helmet, pinutol ang kontak ng walang drama. Pinaandar ni Nara ang motor at dahan-dahang umalis sa bakuran ng istasyon ng pulis, hinati ang karamihan na nakatingin sa kanya nang may paghanga. Tila kakatapos lang nilang makasaksi ng superhero na bumaba sa totoong mundo. Nakatayo pa rin si Colonel RD na parang napako, nakatingin sa likod ni Nara na palayo ng palayo. Tumulo ang malamig na pawis sa sentido niya nang mapagtanto kung gaano kalaki ang pagkakamali ng tauhan niya. Kung gugustuhin ni Nara, kaya niyang baliin ang liig ni Brahma sa loob ng ilang segundo.
Gayunpaman, pinili niyang magpigil. Ang araw na iyon ay naging matinding leksyon para sa lahat ng miyembro ng presintong iyon na ang uniporme at ranggo ay walang halaga sa harap ng integridad at tunay na kakayahan na nakatago sa kasimplihan. Nawala ang figura ni Nara sa kurbada ng kalsada, bumalik sa pagiging anino na nagbabantay sa bayang ito ng tahimik. Sa loob lang ng ilang oras matapos umalis si Nara sa lugar, sumabog sa internet ang amateur video na ni-record ng mga residente. Ang 3 minutong recording na malinaw na nagpapakita kung paano nangikil si Brahma, tapos binugbog ng husto ng isang dalaga, ay kumalat parang virus sa lahat ng social media platforms. Nagsulputan ang mga provocative titles kung saan-saan, aroganteng pulis tumba sa ate girl, instant karma, tiwaling mangingikil binugbog ng residente. Mabilis gumana ang algorithm. Umabot sa milyon ang views ng video, libo-libo ang maaanghang na komento, at naging trending topic number 1 sa buong bansa. Nakilala ng buong bansa ang mukha ni Brahma bilang simbolo ng kabulukan ng mga otoridad. Napuno ang comment section ng mura ng mga netizen na naglalabas ng galit sa institusyon ng kapulisan na itinuturing na madalas magpahirap sa maliliit na tao. Hinimay nila ang bawat segundo ng video, inanalisa ang martial arts technique ni Nara na nakamamangha at pinagtawanan ang ekspresyon ng takot ni Brahma nang malok ang katawan sa aspalto. Ang mga netizen na may instinct ng amateur detective ay nagsimulang maghalungkat ng pagkakakilanlan ni Brahma, hinukay ang mga lumang litrato, tinunton ang digital footprint, at binaha ang personal na social media account ng panlalait ng walang awa. Ang public pressure na ito ay hindi na maliit na alon, kundi tsunami ng opinyon na pumwersa sa matataas na opisyal ng pulisya sa sentro na mag-react agad bago tuluyang masira ang imahe ng institusyon. Sa kabilang banda, ang katauhan ni Nara ay naging bagong idolo na misteryoso. Tinawag siyang The Silent Avenger ng mga gumagamit ng internet na nabighani sa kanyang katapangan. Nagsulputan ang mga espekulasyon, may naghinalang athlete siya, may nagsabing professional stuntwoman. Pero walang nag-akalang miyembro siya ng Special Forces. Ang video ay naging simbolo ng paglaban ng taong bayan sa arogansya ng kapangyarihan. Isang biswal na representasyon ng inis ng lipunan na sa tagal ng panahon ay kaya lang manahimik kapag inaapi. Binago ng pag-viral na ito ang lokal na insidente sa bakura ng presinto sa probinsya, tungo sa pambansang issue na humihingi ng transparency at katarungan sa lalong madaling panahon. Nagdatingan ng mga reporter mula sa iba't ibang national stations at nilusob ang nasabing istasyon ng pulis. Nakaparada ang mga satellite cars sa bakuran na kaninang tanghali ay naging arena ng labanan. Nakasisilaw ang ilaw ng mga kamera. Iniumang ang mikropono sa mukha ng bawat opisyal na lumalabas-masok sa gusali, lumilikha ng matinding bureaucratic panic. Si Colonel RD na kanina ay nagagawa pang maging matigas, ngayon ay mukhang nagpapanik sa pagtanggap ng sunod-sunod na tawag mula sa probinsya, rehiyon hanggang Campo Crame. Lahat ay humihingi ng detalyadong paliwanag. Ang istasyon ng pulis na karaniwang nakakatakot at iniiwasan ng mga residente ay naging entablado ng drama. Pakiramdam ng mga nakatira doon ay naiipit sila sa atensyon ng kamera at galit ng publiko. Samantala, sa likurang bahagi ng opisina sa loob ng masikip at maamoy na isolation cell ng provost, nakaupo si Brahma na nakabaluktot sa sulok ng kwarto sa kalunos-lunos na kondisyon. Ang pisikal na sakit dulot ng pagbalibag ni Nara ay nagsimula ng maramdaman ng mas matindi habang nawawala ang adrenaline. Pakiramdam niya ay durog ang likod, namamaga at nangingitim ang pulsuhan. Gayunpaman, baliwala ang lahat ng iyon kumpara sa mental breakdown na nararanasan niya. Tinanggal na ang uniforme niya sa serbisyo, pinalitan ng orange na t-shirt ng bilanggo na mukhang luma. Mukha na siyang karaniwang kriminal, hindi na ang makapangyarihang alagad ng batas na ipinagmamalaki niya ilang oras ang nakalilipas. Nakatitig si Brahma sa kusam na pader na semento ng may blangkong paningin. Ang mga anino ng pangyayari kaninang tanghali ay patuloy na umiikot sa isip niya parang sirang plaka na hindi mapatay. Hindi siya makapaniwala na ang buhay niya ay pwedeng bumaliktad ng 180 degrees sa loob ng wala pang isang oras dahil lang sa pagmamaliit sa isang babae. Ang malamig na tingin ni Nara, ang nakamamatay na locking technique, at ang hiyawan ng mga residenteng pinagtatawanan ang pagkatalo niya ay muling humampas sa isip niya. Ang hiya ay tumutusok sa puso niya ng walang awa.
Iniisip niya kung paano makikita ng asawa at mga anak niya sa bahay ang mukha ng kanilang ama na bugbog sarado na nakapaskil sa balita sa telebisyon ngayong gabi. Ang tunog ng yabag ng gwardya na dumaraan sa pasilyo ng selda ay nagpagulat sa kanya sa takot. Isang mapait na irony para sa isang taong dati ay pinagmumula ng takot ng ibang tao. Ngayon kahit ang mga kasamahan niya mismo ay nandidiri sa kanya. Wala ng respeto, wala ng solidarity. Siya ay naging public enemy na kailangang isakripisyo para maisalba ang pangalan ng institusyon. Mula sa labas ng selda, narinig ni Brahma ang bulungan na pinag-uusapan ang katangahan niyang hamunin ang miyembro ng Scout Ranger. Ang impormasyong iyon ay nagpanginig ng malala sa katawan niya. Sa wakas ay napagtanto niya, naghukay siya ng sarili niyang libingan sa paghamon sa leon na natutulog. At ngayon wala nang daan pabalik. Napakabagal at napakasakit ng gabing iyon para kay Brahma. Bawat segundong lumilipas ay parang death sentence na pinabagal. Sinubukan niyang ipikit ang mata, pero ang lumabas ay anino ng karerang nasira, pension fund na naglaho, at madilim na kinabukasan na walang karangalan. Umiyak siya ng tahimik. Ang luha ng pagsisisi na huli na ang dating ay bumabasa sa pisngi niyang may pasa. Hindi dahil talagang napagtanto niya ang pagkakamali, kundi dahil napagtanto niya sa wakas ang kahihinatnan. Ang arogansya na matagal nang naging panangga ng buhay niya ngayon ay durog-durog na, nag-iwan ng isang lalaking mahina at takot na harapin ang madilim na bukas malayo sa ingay ng istasyon ng pulis. Bumalik na si Nara sa kanyang barracks sa headquarters ng Scout Ranger Intelligence, isang lugar na tago at steril sa labas na mundo. Ipinarada niya ang motor ng tahimik. Saka naglakad papunta sa locker room para hubarin ang sibilyang damit at isuot muli ang camouflage uniform na tunay niyang pagkakakilanlan. Walang euforia ng tagumpay sa mukha niya. Walang kwentong heroic na ipinagmalaki niya sa mga kasamahan. Para kay Nara, ang pangyayari kaninang tanghali ay maliit na insidente lang na hindi inaasahan, isang biglaang field exercise na pumwersa sa kanyang gamitin ang kakayahan sa hand-to-hand combat. Humarap siya pagkatapos sa kanyang commander, isang opisyal na may mataas na ranggo na may mukhang matigas at may otoridad para magbigay ng maikling verbal report tungkol sa pangyayari. Lubos na batid ang potensyal na mag-viral kasama nito. Nang may perpektong kilos, inilatag ni Nara ang kronolohiya ng pangyayari ng objective nang hindi pinalalaki ang papel niya o dinadramatisa ang sitwasyon. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa pangingikil, pisikal na hamon, at ang sukat na self-defense na ginawa niya para lumpuhin ang banta ng hindi pumapatay. Nakinig ng maigi ang commander sa katumango ng dahan-dahan, naunawaan na ang tauhan niya ay kumilos sa koridor ng pagtatanggol sa sarili at pagpapanatili ng dangal ng mamamayan. Tama ang ginawa mo, Sergeant. Ang arogansya sa kalsada ay hindi dapat palampasin, lalo na ng mga nakauniporme. Wika ng commander sa kalmadong tono, nagbibigay ng buong validation. Walang parusang disiplina. Dahil hindi si Nara ang nagsimula ng gulo. Tinapos lang niya ito sa paraang militar, mabilis, tahimik at tuntas. Tipid na humiti pa nga ang commander, proud na mayroon siyang babaeng sundalo na hindi lang matatag sa field operation sa gubat, kundi may mataas din na integridad sa gitna ng lipunan. Sa sibilyan, ang pagkakakilanlan ng unit ay dapat manatiling sikreto hanggat maaari. Gayunpaman, nangyari na ang lahat at ngayon kailangan nilang maghanda sa koordinasyon ng mga ahensya. Bumalik si Nara sa routine niya, naglilinis ng arma sa armory. Tila ba hindi siya kakatapos lang lumpuhin ang isang pulis hanggang sa mag-viral sa buong bansa. Ang mga kasamahan niya sa team na nakapanood ng video sa cellphone ay tumawa lang ng mahina habang tinatapik ang balikat ni Nara. Alam na alam nila na ang nakikita sa video ay maliit na bahagi lang ng kakayahan ng kasama nila na higit na mas nakamamatay sa mundo nila. Ang paglumpo sa kalaban ay karaniwan lang. Ang ginawa ni Nara ay katiting lang ng tunay na kakayahan sa pakikipaglaban na mayroon sila. Nanatiling mapagkumbaba si Nara. Bumalik ang focus niya sa tunay na tungkulin sa bansa. Iniiwan ang viral na drama para sa mga uhaw sa palabas. Kinabukasan ng umaga, ang tensyon ay hindi lang bumalot sa presinto kung saan nangyari ang insidente, kundi umabot hanggang sa antas ng pamunuan ng rehiyon ng pulisya at militar. Walang tigil sa pagtunog ang cellphone ng hepe ng pulisya simula madaling araw,
tumatanggap ng matinding sermon mula sa regional director na galit dahil ang nakakahiyang insidente ay naging national headline. Nag-utos ang regional director ng matigas, transparent, at agarang aksyon. Ang tiwala ng publiko sa GC ay nasa pinakamababang antas. Walang puwang para protektahan ang sinuman. Malinaw ang utos. Putulin ang bulok na bahagi, iligtas ang katawan. Sa kabilang banda, nakatanggap din ang commander ng Scout Ranger ng intelligence report kaugnay ng pagkakasangkot ng miyembro niya sa viral na insidente. Gayunpaman, ang kapaligiran sa headquarters ng militar ay higit na mas kalmado at kontrolado dahil nasa tama silang posisyon sa moral sa mata ng publiko. Isang mataas na antas ng coordination call ang naganap sa pagitan ng hepe ng pulisya at commander ng Scout Ranger Group. Ang usapan ay formal at puno ng etikete. Ngunit ramdam ang tensyon. Ipinaabot ng hepe ng pulisya ang opisyal na paghingi ng tawad sa mababang tono at puno ng pagsisisi. Permiso, Commander. Inaamin namin ang malaking pagkakamali ng miyembro namin. Ito ay purong gawa ng tiwaling opisyal at ipoproseso namin ito ng pinakamabigat ayon sa batas. Mabigat pakinggan ang boses ng hepe sa kabilang linya. Sumagot ang commander ng Scout Ranger Group sa patag ngunit matigas na tono. Pinapahalagahan namin ang proseso ng batas. Siguraduhin na wala ng miyembro ang mag-aakalang hari sila ng kalsada. Ang miyembro ko ay nagkataon lang na napadaan. Isipin niyo kung ordinaryong mamamayan iyon na hindi marunong mag-self-defense. Tumusok ng matalim ang pangungusap, nagpapaalala na ang ugat ng problema ay hindi kung sino ang kinalaban, kundi ang mentalidad ng pangingikil na nagkaugat na. Agad na itinakda ang closed-door meeting sa pagitan ng kinatawan ng dalawang institusyon para payapain ang potensyal na alitan sa mababang antas. Alam ng mga pinuno na kung hindi ito hahawakan ng maingat, ang sektoral ego sa hanay ng mga batang miyembro ay pwedeng magdulot ng mas malawak na gulo. Mabilis na bumaba ang instruksyon sa lahat ng hanay. Pinagbawalan ang pulis na gumanti o mang-provoke. Hiniling sa IFI na manatiling kalmado at huwag magpadala sa euforya ng tagumpay. Mabilis na nagtrabaho ang high-level diplomacy na ito sa likod ng tabing. Sinisigurong ang nag-iisang talagang nawasak sa pangyayaring ito ay ang karera ni Brahma, hindi ang relasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Sa loob lamang ng 3 araw, isinagawa ang pagdinig ng Komisyon ng Code of Ethics ng IFI, ng sunod-sunod, isang record-breaking speed ng proseso na tinulak ng public pressure. Puno ang hearing room ng media crew na pinayagang mag-cover para ipakita ang transparency. Tinutukan ng mga kamera ang mukha ni Brahma na ngayon ay mukhang lantang gulay at walang laban. Nakaupo siya sa bangko ng nasasakdal na nakayuko ang ulo habang nakikinig sa pagbasa ng mga paratang na nagdedetalye ng lahat ng kasalanan niya, pangingikil, pang-aabuso sa kapangyarihan, pananakit, at kahiyahiyang gawaing sumira sa dangal ng institusyon. Hinarap ang mga saksi, kasama ang residenteng nag-record ng video at ibang opisyal na nasa lokasyon ng pangyayari. Sa pagkakataong ito, wala nang naglakas loob magsinungaling para iligtas ang sarili. Ang testimonya nila ay nagdiin kay Brahma ng walang awa. Winasak ang lahat ng depensang sinubukan niyang itayo. Nang tanungin ng presiding officer kung nagsisisi ba siya, tumango lang ng mahina si Brahma. Tumulo ang crocodile tears sa pisngi niya nang magmakaawa siyang huwag tanggalin para sa kapakanan ng asawa at mga anak. Pero huli na ang lahat. Naging lugaw na ang kanin. Hindi kayang burahin ng luhang tumutulo ang digital footprint ng arogansya niya na nakatago na magpakailanman sa internet. Kumatok ng malakas ang gavel, tok-tok-tok, umaalingaw sa hearing room na tahimik at nakapangangamba. Binasa ng malakas ang pinal na desisyon. Dishonorable discharge. Dismissal from police service. Opisyal na tinanggal si Brahma, tinanggalan ng lahat ng karapatan at attributes at isusuko sa korte para panagutan ang krimen ng pangingikil na ginawa niya. Biglang nanghina ang katawan ni Brahma. Muntik na siyang himatayin sa upuan. Napagtanto na ang buhay niya bilang iginagalang na opisyal ay nagtapos na sa araw ding iyon. Ang proseso ng pagtatanggal ng uniforme ay ginawa ng simboliko. Sa harap ng gusali, sinaksihan ng lahat ng miyembro ng presinto bilang matinding babala. Sa pilitang tinanggal ang service uniform ni Brahma at pinalitan ng karaniwang damit. Tanda ng pagbabalik niya sa pagiging sibilyan na walang immunity.
Nakayuko siya sa hiya habang dinadala papunta sa sasakyan ng piskalya. Rinig ang hiyawan ng panunukso ng mga residente mula sa labas ng bakod. Ang katarungan ay naipatupad sa paraang matigas at masakit, naging huling viral spectacle na nagsara sa kwento ng babaeng may angking galing laban sa aroganting pulis, isang pagtatapos na nagbigay kasiyahan sa pakiramdam ng katarungan ng komunidad. Kahit na isinisigaw ang pangalan niya sa buong bansa bilang simbolo ng paglaban sa kawalang katarungan, pinili ni Nara na maglaho ng tuluyan sa radar ng publiko. Ang alok na exclusive interview mula sa sikat na istasyon ng telebisyon, imbitasyon sa podcast ng sikat na celebrity hanggang sa proposal ng product endorsement, lahat ay tinanggihan niya ng walang pag-aalinlangan. Para kay Nara, ang instant popularity ay sagabal lang na walang halaga kumpara sa sagradong tungkulin na pasan niya bilang sundalo ng Scout Ranger. Hindi niya kailangan ng palakpak o papuri mula sa mga taong hindi niya kilala. Ang kasiyahan ng kalooban niya ay hindi nagmumula sa validation ng social media, kundi sa tagumpay ng pagpapanatili ng integridad ng sarili. Ni-deactivate ni Nara ang luma niyang social media accounts, nagpalit ng phone number at hinayaan ang kanyang pagkatao na maging urban legend na hindi maabot. Hinayaang alalahanin ng tao ang kanyang ginawa, hindi ang kanyang mukha. Sa loob ng barracks ng unit niya, bumalik sa normal ang buhay ni Nara tulad ng dati. Tila hindi nangyari ang viral incident. Ang mga kasamahan niyang sundalo ay ginawa pa siyang mainit na biro sa tanghalian. Pero sa likod ng tawa ay nakasuksok ang respeto na lalong kumapal para sa karakter ni Nara. Alam nila na ang pagpipigil sa sarili na huwag tapusin ang kalaban na mas mahina kapag nasa rurok ng emosyon ay pinakamabigat na pagsubok para sa sinanay na mandirigma at naipasa ni Nara ang pagsubok na iyon ng may perfect score. Bumalik ang pisikal na pagsasanay bilang pang-araw-araw na gawain niya. Tumatakbo sa hamog ng umaga dala ang backpack na may bigat na ilang kilo, hinahasa ang katawan at mentalidad para sa mga totoong misyon na higit na mas mapanganib kaysa sa simpleng pagharap sa korap na pulis. Pinatunayan ni Nara na ang tunay na mandirigma ay hindi maingay. Nagtatrabaho sila sa katahimikan at hinahayaang magsalita ng malakas ang resulta. Nagbigay ng pagpapahalaga ang commander ng unit niya sa paraang tatak militar. Pagtatalaga sa bagong operasyon na mas mapanghamon sa border area bilang anyo ng tiwala. Tinanggap ni Nara ang utos ng may nagniningning na mata, mas nararamdamang buhay sa gitna ng gubat kaysa sa concrete jungle na puno ng kaplastikan at intriga. Napagtanto niya na ang mundo ng sibilyan ay madalas na mas komplikado at nakakapagod sa mental kumpara sa battlefield, kung saan malinaw na nakikita ang kalaban sa harap ng mata. Ang pag-alis niya papunta sa operation area ay naging pinakamagandang paraan para palamigin ang sitwasyon, ilayo ang sarili sa ingay ng balita na hindi humuhupa sa pagtalakay sa kanyang misteryosong pagkatao. Umalis si Nara sa lungsod ng tahimik, dala ang matibay na prinsipyo sa buhay, nag-iwan ng bakas ng inspirasyon ng walang bahid ng kayabangan. Dahan-dahang nakalimutan ang mukha niya sa paglipas ng panahon at paglitaw ng mga bagong viral news. Pero ang pamana ng kanyang katapangan ay nananatiling buhay sa puso ng marami. Maraming kabataang babae ang na-inspire na mag-aral ng self-defense hindi para makipag-away, kundi para bumuo ng kumpiyansa sa sarili para hindi madaling takutin ng kahit sino. Itinanim ni Nara ang paniniwala na ang takot ay pwedeng labanan at ang otoridad na inaabuso ay dapat hamunin sa paraang matalino at marangal. Nang hindi niya namamalayan, ang isang maliit na aksyon sa mainit na tanghaling iyon ay lumikha ng malawak na alon ng pagbabago sa mentalidad. Siya ay bayani na hindi kailanman humiling na ituring na bayani. At iyon mismo ang pinakadalisay na anyo ng kabayanihan. Samantala, bumaliktad ang kapalaran ni Brahma ng 180 degrees. Nahulog siya sa bangin ng pagkawasak na siya mismo ang naghukay dahil sa kanyang kayabangan. Matapos opisyal na matanggal at magsilbi ng maikling sentensya sa kulungan dahil sa light threats, bumalik si Brahma sa lipunan bilang taong itinakwil. Wala nang makisig na unipormeng kulay tsokolate, wala nang baril sa baywang. Ang pinakamasakit, wala nang respeto mula sa mga tao sa paligid niya. Ang mga kapitbahay na dati ay ilag at takot ngayon ay tumitingin sa kanya ng may pangungutya at pagpapababa. Mayroon pang ang harapang dumudura kapag nakakasalubong sa daan. Ang tatak na pulis na mangingikil at talunang nag-viral ay nakadikit sa noo niya habang buhay, isang kahihiyan sa lipunan na higit na mas mabigat kaysa sa parusang pisikal na pagkakulong.
Nawasak ng tuluyan ang ekonomiya ng pamilya niya dahil sa pagkawala ng regular na sahod at benepisyo na sumusuporta sa magastos nilang pamumuhay noon. Ang asawa niya na dati ay mahilig magyabang sa social media ngayon ay nagtatago na dahil sa hiya. Muntik na ring tumigil sa pag-aaral ang mga anak ni Brahma. Hindi nila kinaya ang pambubuli ng mga kaibigan dahil sa video ng tatay nila na patuloy na kumakalat sa internet ng walang awa. Sinubukan ni Brahma na maghanap ng bagong trabaho. Nag-apply siya sa iba't ibang security agency bilang gwardya, umaasang ang karanasan niya sa pulisya ay magiging dagdag na puntos. Pero sa tuwing makikita ng ET ang mukha niya o kahit i-type lang ang pangalan niya sa search engine, agad na tinatanggihan ang aplikasyon. Walang kumpanya ang gustong kumuha ng taong may viral track record bilang mangingikil at nanggugulo. Masyadong malaki ang risk sa imahe ng kumpanya para isugal sa isang dating pulis na may problema. Dahan-dahang kinain ng frustration ang katinuan ni Brahma. Ang katawan niyang dati ay maskulado at alaga ngayon ay mukhang payat, lailay at napabayaan. Dahil sa matagal na stress, madalas siyang makitang nakatulala sa teras ng masikip niyang inuupahang bahay. Blanko ang tingin, nakatitig sa lumang litrato. Noong siya ay nakauniporme pa ng kumpleto, noong pakiramdam niya ay makapangyarihan siya at kinatatakutan, sunod-sunod na dumarating ang pagsisisi, humahampas sa dibdib niya tuwing gabi. Iniisip niya na kung maibabalik lang ang oras, hindi niya kailanman peperahan si Nara noong araw na iyon. Napagtanto niya sa huli na ang panandaliang kayabangan na ipinakita niya ay ipinagpalit ang magandang kinabukasan ng pamilya niya sa paghihirap na walang katapusan. Ngayon si Brahma ay tao na lang na walang kapangyarihan, walang sandata na kailangang matutunan ang hirap ng buhay sa ilalim ng talampakan ng iba. Posisyon na dati ay madalas niyang tratuhin ng masama. Para mabuhay at makabili ng bigas, napilitan si Brahma na itapon ang natitirang dignidad na durog na. Namamasukan siya sa kung ano-anong trabaho mula sa pagiging kargador sa palengke hanggang sa pagiging illegal parking attendant sa minimart sa gilid ng lungsod. Isang nakakaawang irony. Ang kamay na dati ay sanay na nakalahad para humingi ng ki-areglo na milyon-milyon, ngayon ay kailangang lumahad para tumanggap ng barya mula sa mga motorista. Sa tuwing may dadaan na patrol car ng pulis, iiwas ng tingin si Brahma o magtatago sa likod ng poste. Hindi niya kayang tignan ang anino ng nakaraan niya, masyadong malayo, masyadong masakit. Binigyan siya ng buhay ng brutal na leksyon tungkol sa karma. Napakabilis ng ikot ng gulong ng palad para sa mga taong nakakalimot sa sarili. Samantala, ang presinto na naging piping saksi ng laban ay nagbago na ng tuluyan ang itsura. Tila nagkaroon ng malawakang paglilinis sa kultura ng trabaho. Si Colonel RD na naramdamang nasampal ng malakas sa insidente ay nagpatupad ng super higpit na disiplina ng walang toleransya, lalo na sa serbisyo publiko. Ang malaking banner na may nakasulat na T.E.F. Kotong T at Serving with a Heart ay nakapaskil ng agaw pansin sa bawat sulok. Ang mga banner na iyon ay hindi lang palamuti sa pader, kundi mantra na paalala sa bawat miyembro. Naglagay ng TV sa lahat ng lugar, kasama na ang service desk at interrogation room na direktang konektado sa central surveillance server para maiwasan ang pag-ulit ng dark room practice. Ang mga opisyal na dati ay relax, naninigarilyo kung saan-saan, at nakasimangot ay napilitang magbago at maging lingkod bayan na palakaibigan at propesyonal na may prinsipyong tatlo, smile, salute, serve. Ang takot na maging susunod na Brahma ay bumabagabag sa isip ng bawat miyembro. Ang takot na iyon ang naging pinaka-epektibong preno para pigilan ang pagnanasang umabuso sa kapangyarihan. Alam nila na sa digital era na ito, bawat mamamayan ay journalist at bawat cellphone ay banta na pwedeng tumapos ng karera sa loob ng ilang minuto. Ang pagbabagong ito sa umpisa ay parang pilit at hindi komportable. Pero sa paglipas ng panahon, nagsimula itong maging bagong positibong gawi. Nagsimulang maramdaman ng mga residenteng nag-aasikaso ng papeles ang tunay na kaibahan. Naging mas mabilis ang proseso, transparent, at walang hidden charges. Ang viral incident ni Nara at Brahma ay ginawang mandatory case study sa bawat morning briefing at mental coaching ng mga bagong miyembro sa police station ng Silangang Mandara. Laging idinidiin ni Colonel RD ang isang bagay. Ang uniforme na suot nila ay tiwala ng taong bayan. Hindi balabal ng immunity na nagpapabago sa tao para maging maliit na Diyos sa mundong ibabaw.
Ang pangalang Brahma ay naging code warning pa nga sa pagitan ng mga miyembro, isang matigas na paalala. Kapag may nagsisimula ng lumihis sa panuntunan. Ang multo ng kabiguan ni Brahma ay naging hindi nakikitang tagapagbantay ng moralidad sa opisinang iyon, sinisigurong hindi maulit ang madilim na kasaysayan sa parehong lugar. Ang tiwala ng publiko na sandaling nawasak ay dahan-dahang nagsimulang tumubo muli. Kahit na ang sugat dulot ng pagtataksil sa tiwala ay nangangailangan ng mahabang panahon para gumaling, naglalakas loob na ngayon ang mga residente na magsumbong ng walang takot na hinga ng pera. Ang interaksyon sa pagitan ng pulis at komunidad ay naging mas makatao at pantay. Ang presinto na dati ay kilala bilang pugad ng kotong ay dahan-dahang nag-transform para maging model station salamat sa matigas na sampal na galing sa isang babaeng nagngangalang Nara. Minsan ang bulok na sistema ay kailangan talagang wasakin muna ng malakas na yanig mula sa labas para maitayo ulit ng may pundasyon na mas matibay at malinis. Makalipas ang isang taon, sa isang maulap na hapon sa maputik na paradahan ng palengke, muling pinagtagpo ng tadhana ang dalawang pangunahing tauhan sa kwentong ito. Si Nara, na nakalive at nakasuot ng casual na may hoodie na tumatakip sa bahagi ng mukha, ay pumarada ng motor para bumili ng pangangailangan ng kanyang ina. Nang magbabayad na siya ng parking, nag-abot siya ng barya sa isang parking attendant na naka-orange na vest na may mukhang natatakpan ng lumang sombrero. Tinanggap ng parking attendant ang pera gamit ang kamay na magaspang at medyo nanginginig saka itinaas ang mukha para magpasalamat. Sa sandaling iyon nagtama ang kanilang paningin, tila huminto ang oras sandali sa gitna ng ingay ng busina at sigawan ng mga tindero sa palengke. Nakilala ni Nara ang mukha, kahit na ngayon ay mukhang mas matanda, mas payat at puno ng guhit ng malalim na paghihirap. Siya si Brahma, ang dating aruganteng pulis na naghamon sa kanya ng away noon. Ngayon ay nakatayo sa harap niya bilang lalaking wasak at walang laban. Agad ding nakilala ni Brahma ang matalim na tingin na hindi niya makakalimutan habang buhay, ang mata ng babaeng nagpasaklob sa mundo niya. Ngunit, sa pagkakataong ito ay walang galit o dendam sa mata ni Brahma. Ang natira na lang ay hiya na matindi at hapdi na hindi maipaliwanag. Nanigas ang katawan niya, tikom ang bibig. Gusto niyang tumakbo at magtago, pero nakapako ang paa niya sa basang aspalto, paralisado ng matinding pagkailang. Hindi nagsalita si Nara kahit isang salita. Hindi siya nangutya, hindi ngumiti ng mapang-asar, at hindi nagpakita ng senyales ng tagumpay sa harap ng kaaway na talo na ng husto. Tinitigan lang niya si Brahma ng may tinging patag, ngunit maaliwalas, tingin na nagpapahiwatig ng awa at pagkilala na sapat na ang parusa ng buhay para sa lalaking ito. Dahan-dahang tumango si Nara. Napakadahan-dahan, isang tanda ng paalam at tanda na pinatawad na niya ang nakaraan. Dahan-dahan ding pinaandar ni Nara ang motor at umalis sa lugar. Napako si Brahma habang nakatingin sa likod ni Nara na palayo ng palayo. Tumulo ang luha sa pisngi niyang marumi dahil sa alikabok ng kalsada. Yumuko siya ng malalim sa direksyon ng pag-alis ni Nara. Isang tapat na paggalang na huli na niyang naibigay isang taon na ang nakalilipas. Ang maikling pagkikita na walang boses ay naging perpektong pagtatapos para sa kwento ng kanilang alitan. Isang mapayapang resolusyon na isinilang mula sa pag-unawa sa posisyon ng bawat isa. Sa wakas ay tunay na naintindihan ni Brahma ang kahulugan ng salitang maglingkod, nang siya mismo ay maging lingkod sa kalsada, naramdaman kung gaano kabigat maghanap ng marangal na pera at kung gaano kasakit ang hamakin. Si Nara sa kabilang banda ay nakakuha ng kumpirmasyon na ang katarungan ng Diyos ay gumagana sa paraang misteryoso, ngunit tumpak. Walang drama ng away part 2. Tanging realidad ng buhay na naghahain ng katapusan ng kwento na tahimik, ngunit sumasampal sa kamalayan ng sinumang nakasaksi. Ang kwento ni Nara at Brahma ay hindi lang kwento ng pisikal na away sa pagitan ng matapang na babae at masamang lalaki, kundi alegorya tungkol sa labanan ng mga pagpapahalaga sa buhay. Sa isang banda, may arogansya na nagtatago sa likod ng simbolo ng kapangyarihan at uniporme, naniniwala na ang ranggo ay tiket para apihin ang mahihina. Sa kabilang banda, may integridad na nakatago sa kasimplihan, tunay na lakas na hindi kailangang ipagyabang, ngunit handang sumabog kapag tinapakan ang katotohanan. Itinuturo ng kwentong ito na ang uniporme, posisyon, at yaman ay pansamantalang maskara lamang na pwedeng bawiin anumang oras ng Diyos kapag hindi natin ito inalagaan ng tama.
Ang pinakamalaking aral sa kwentong ito ay ang fatal na kahihinatnan ng pagmamaliit sa ibang tao base lang sa panlabas na anyo. Bumagsak si Brahma hindi dahil kulang siya sa lakas pisikal, kundi dahil binulag siya ng sarili niyang kayabangan, kaya hindi niya nakita ang panganib sa harap niya. Nakalimutan niya na sa itaas ng langit ay may langit pa at sa likod ng mukha ng karaniwang tao, na mukhang mahina ay pwedeng may nakatagong lakas ng higante na natutulog. Ang pagbagsak ni Brahma ay naging monumento ng paalala para sa sinumang maihawak na kapangyarihan. Ang posisyon ay para maglingkod, hindi para magpayaman sa sarili o mang-api ng kapwa. Itinuro ni Nara ang tunay na kahulugan ng katapangan, hindi tungkol sa kung sino ang pinakamalakas sumigaw o unang manuntok, kundi tungkol sa kung sino ang may lakas ng loob na tumayo ng tuwid para ipagtanggol ang prinsipyo ng katotohanan kahit mag-isa. Ipinakita niya na ang babae ay hindi mahinang bagay at ang pananahimik ay hindi nangangahulugang takot. Ang tagumpay niya ay tagumpay moral para sa lahat ng tao na minsan nang nakaramdam na maliit sila sa harap ng malaking sistema. Pinatunayan niya na ang isang taong tama at matapang ay sapat na para yanigin at gibain ang pader ng kawalang katarungan na mukhang matibay. Sa huli, ang kwentong ito ay nag-iiwan ng walang hanggang mensahe para sa ating lahat. Maging tulad ni Nara, may kakayahang nakamamatay, ngunit pinipili ang pagpapakumbaba, may kapangyarihan, ngunit ginagamit para magprotekta. At huwag na huwag maging tulad ni Brahma, pakiramdam ay malaki, gayong ang kaluluwa ay maliit. Dahil sa tunay na hukuman ng buhay, hindi ranggo o uniforme ang magliligtas sa atin, kundi integridad at kung gaano tayo kamakatao sa pagtrato sa ibang tao. Ang karangalan ay hindi ibinibigay sa pamamagitan ng appointment letter, kundi ipinaglalaban sa pamamagitan ng totoong gawa at malinis na puso.